Ang ako ay biyayang tinatanggap ko sabay isinasakatuparan. Natatangi ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Dito ko matatagpuan ang aking sarili, ang aking bukasyon, ang aking kaligayahan. Hindi nagiging ako kapag wala akong inaako. Bagkus, hindi makukuha sa paggagaya ang aking katuparan o ito maaaring itakda sa iba. Nakabatay ito sa malalalim na pakikipag-ugnayan sa aking sarili, sa aking karanasan at sa aking ugnayan, kaakibat ng aking walang hanggang paghahanay at pipili sa kung ano ang mahalaga para sa akin. Hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. Ang pahayag na ito ay naglalarawan ng isang malalim na pag-unawa sa sarili at sa buhay. Aking masasabi na ang tunay na kaligayahan at katuparan ay nagmumula sa pagtanggap sa ating sarili at sa ating natatanging pagkatao at sa paglakad sa landas na naaayon sa ating pinahahalagahan. Sa pagtanggap sa ating sarili, tayo ay nagiging malaya mula sa ating inaasahan ng iba at nakatutok sa ating mga layunin at pangarap. Ang pagiging natatangi ay hindi lamang isang biyaya na mula sa Diyos, kundi isang responsibilidad na isinakakatuparan ng ating mga potensyal. Potensyal na galing po sa ating talent at mula sa Diyos. Ang potensyal din po na ito ay ating nagagamit sa ating pang-araw-araw at sa mga ating propesyon. Sa bawat hakbang na ating tinatahak ay may pagdududa at takot na ating kinahaharap. Ngunit dito tayo ay natututo na magtiwala sa ating mga kasama, sa ating mga nakapaligid at sa ating sarili. Nakakayanin natin ang anumang pagsubok o ating pagdududa na kinakaharap. Ang bukasyon at kaligayahan ay hindi makukuha sa panggagaya lang, sa panggagaya ng ibang tao na hindi naman talaga natin naisa sa puso o hindi naman talaga tayo yun. Kailangan nating makinig sa ating mga puso kung ano ang tinitibok nito dahil ito ang nagdidikta kung ano talaga tayo, na kung saan anuman ang ating ginagawa, lumalabas talaga yung pagiging tayo. At sa pakikinig, malalaman din natin ang mga kahulugan, pagtuklas at ating passion o interest na mas madali nating matatagpuan ang ating layunin sa buhay kung alam natin ang ating layunin, kung bakit nga ba tayo nabubuhay sa mundong ito at kung ano nga ba ang ating misyon sa mundong ito. Ang paglalakbay sa buhay ay hindi palaging madali. Marami tayong pagsubok na kinakaharap na palagi nating ginagawa ng paraan dahil nga parte na to ng ating buhay. Ang paglalakbay sa buhay ay hindi palaging madali. Ngunit sa pamamagitan ng malalim na pakikipag-ugnayan sa ating sarili at sa ating karanasan at sa ating mga relasyon sa iba, kung sino man ang nakakakilala sa atin, makakahanap tayo ng gabay sa ating pamumuhay. Dahil andyan sila upang tayo ay ituwid. Yung mga taong andyan, sila yung mga kasama natin sa panahon ng ating problema. Ang mga pagsubok o hamon ng ating buhay ay bahagi ng ating paglalakbay. Ngunit, dito tayo matututo na magpatawad, magmahal at magtiwala dahil marami tayong tao na makakasalamuha at kailangan natin magtiwala sa kanila dahil ito ang paraan para tayo ay mapalapit sa kanila. Ngunit, sa huli, ang tunay na katuparan ay nagmumula sa loob. Kapag tayo ay nag-iisang tapat sa ating sarili at sa ating pinahalagahan, doon tayo matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Dahil mahanap natin yan kung kilala natin ang ating sarili, kung ano ba talagang nais natin. Kapag tayo ay naging tapat sa ating sarili, marami tayong bagay na matutuklasan. Hindi natin kailangan ng anumang pagkilala o papuri sa iba sapagkat ang tunay na tagumpay ay nasa ating mga puso. Bonus na lamang ang mga taong
nakakakita o nakaka-appreciate ng ating mga gawa at binibigyan tayo ng mga reward dahil sa mga ito. Ang buhay ay isang paglalakbay tungo sa pagtuklas ng ating mga sarili. Totoo nga na habang tayo nabubuhay, patuloy tayong natututo sa ating mga ginagawa, sa ating mga pagkakamali. Dahil tayo tao lamang, tayo ay nagkakamali at doon tayo ay natututo. Sa pagtanggap sa ating sarili na sa ating mga natatanging pagkatao at sa paglakad sa ating landas na naaayon sa mga pinahalagahan, makakamit natin ang tunay na kaligayahan at katuparan. Ngunit marami tayong pagsubok nating kakaharapin, kaya't huwag tayong matakot na mag-iba o magkamali sapagkat dito tayo natututo at lalago. Sabi nga nila, walang tao ang hindi nakagawa ng pagkakamali dahil tayo tao lamang. Tayo ay nagkakasala, nagkakamali sa isip, sa salita, ano man yan, ngunit kailangan lang natin ng malagong sa sarili natin. Dahil kung alam natin na tayo nagkamali, tayo ay marunong humingi ng kapatawaran sa ating mga nagawan ng hindi maganda. Dahil ang tunay na katuparan ay nagmumula sa ating loob at doon natin matatagpuan ang tunay na sarili. Sa bawat hakbang, sa bawat pagbagsak, at sa bawat pagtayo, tayo ay nagiging mas malakas at mas matatag sa ating buhay. Diyan tayo tumatatag na ano man ang pagsubok natin kakarapin ay marami tayong na-experience na nasasabihin na lang natin na kaya natin ito. At ang buhay ay isang biyaya. At ang bawat sandali ay isang pagkakataon na tayo ay magpapasalamat, magmahal, at magbigay ng ating makakaya. Dahil sabi nga nila, minsan lang tayo mabuhay. Kaya gawin na natin ang ating makakaya upang ipakita sa mga nakapaligid sa atin, ang mga mahal natin sa buhay, na kung gaano natin sila kamahal. Gawin na natin yung ating best na kung saan kapag tayo ay namatay na, hindi tayo magsisisi na hindi natin nagawa ang isang bagay. Dahil nga, minsan tayo ay nahihiya, tayo ay pinapangunahan ng takot, ngunit sabi nga nila, mas maganda ng ating subukan. Kaysa naman, ikaw ay magsisi lamang sa huli. Dahil kung ito ay maging magandang resulta, tayo ay magpapasalamat. Ngunit kung ito man ay hindi, dito tayo matututo at ang pagkakamali na iyon ay ating madadala sa ating buhay, sa ating pagtanda na kung saan kung tayo ay matanda na, maaari nating maipasa sa ating mga anak ang ating naging karanasan sa buhay na kung saan mabibigyan din natin sila ng payo para sa kanilang pamumuhay. Yun lamang po.